malamang sa mga susunod na mga panahon po, pati si Bato, nakikitago na din po. Roque nagtatago na. Eto Bato de la Rosa. Si Bato naman daw po, mga bossing, nagtatago sa ilalim ng saya ni Vice President Sara Duterte. Ha? Ha? Akop tells Bato de la Rosa not to hide behind Sara Duterte. Ngayon po sa likod lang po ng Vice Presidente nagtatago si Bato. Baka po sa mga susunod na mga panahon po, mga bossing, nako, parang si Roque at parang si Kibuloy na din po itong si Bato. Be man enough to face the facts and take responsibility. Kasi po mga kababayan, itong si Bato, nako, alam niyo po kung ano yung mga idinadahilan kung bakit hindi pumupunta doon sa mga patawag sa kanya sa Kongreso? Dahil daw po pinupolitika sila. Pinupolitika daw po siya, mga kababayan. Pero kapag siya yung merong pahiring-hiring, kailangan pumunta. May konting mabanggit na pangalan, ipapatawag kahit hindi naman dapat kasama. Tingnan niyo yung hearing niya, mga kababayan, doon sa KOJC compound ba yun? Ginanap? Anak ng tinapa. Yung mga vlogger nandun. Mga hindi naman pong importanteng tao doon sa hearing na yon. Yung mga vlogger nandoon. Si Badoy nandoon. Si Bungal nandoon. Si Eric nandoon din ba si Eric? Kaya may sunog-sunog ng gulong kasi nandoon si Eric. Ano sabi dito? As a legislator, it is our duty to seek justice for the victims for illegal drug operations and expose the syndicate behind them. If we fail to do so, more Filipinos will continue to suffer. Sabi po yan, mga kababayan, ni Kong Akop. Ano po? Mga bossing, hindi naman po ganun yung nangyayari. Parang ang mga ginagawa pa pong mga investigasyon o yung mga pahiring-hiring ni Bato, mga kababayan, parang doon pa, nakapabor sa gumawa ng kalokohan. Doon pa pumabor sa mga nang molestya di umano. Ramdam ng taong bayan yan. Kaya nga ho sa amin nagsabi ng kongresista iimbestigahan namin yung paghihiring ninyo. Kung obstruction of justice yan. Halata po. Di ba? Sabi niya pa dito, he also challenged De La Rosa to attend the hearing to air his side on the testimony given by Mabilog. Yun po, mga kababayan. Yung dating mayor po ng Iloilo, si Jed Mabilog, nagsalita po, kumbaga, laban kay Bato. Ngayon, pinapapunta sila Bato para ipaliwanag yung kanilang side. Ayaw. Ako po, mga bossing, kung alam ko talaga ang katotohanan, pupunta ako agad dyan. Halika, pag-usapan natin yan. Yun, sigurado po ako, nandun ang taong bayan para sa akin. Lalo na po pagka talagang totoo yung mga sasabihin ko. Sabi ni Ma'am Lorelai Diazaner, pag siya gastos agad sa hearing, Bato, disbar, resign. Disbar? Si Bato, hindi naman po yan Hindi naman po lawyer yan, di ba ma'am? Our door are always open to those who wish to provide the Quadcom with information that will help us accomplish our task. The Quad Committee is composed of the House Committees on Dangerous Drug, Public Order and Safety and Human Rights. Si Bato, di ba, doon sa Senado yon, siya may hawak nun. Ayaw pong makipag-cooperate nitong si Bato de la Rosa. Tago ng tago sa saya ni Inday Sara. Magpakalalaki. Pero po, yung ibang mga kongresista, lalo po, mga kababayan, yung mga young guns. Ayan, nandiyan si Congrats Rods, Gutierrez. Yung mga young guns po, hinahamon na tuloy si Bato de la Rosa. Ayaw mo magpaliwanag sa amin? Ayaw mo magpaliwanag? Sige. Sa ICC ka magpaliwanag. Nako. Mas mahirap yun, Tobats. At least sa Kongreso, pag pinaliwanag nyo yan, may pagkakataon kayong pakinggan ng tao.
Pag sa ICC baka hindi na namin kayo makita. Ho, baka hindi na namin kayo makita, hindi niyo na kami mapabilib o hindi niyo na kami mapaniwala. Maiiwan na lang sa isipan ho namin mga kababayan, si Bato nandun na, kaharap na ng ICC. Eto sa Senado, maririnig ng taong bayan kung ano yung mga dahilan nyo, kung ano yung mga paliwanag nyo. Di ba? Pag ICC na, Tobats, nako, hindi na namin maririnig yan. Ngayon po, yung mga paganyan-ganyan po nila, na ayaw nilang lumabas, ayaw nilang mag-explain sa Kongreso, ayaw nilang harapin yung mga inirereklamo sa kanila nung mga taong nagsasabi umabuso kayo sa kapangyarihan noon. Tinegi ninyo ang aking anak, tinegi ninyo ang aking tatay, nanay. Ayaw nilang harapin, baka hindi kaya. Baka sumablay po. 'Di ba? Mahirap po kasi kapag yung binitawan mo na yung salita ngayon, tapos hindi totoo, pwede pong makakalimutan sa isip natin yan Baka sa susunod na hearing, iba na naman ang sasabihin. Eto pa naman pong si Bato, mga kababayan, kabado po ito No? Kabado. Makarinig po ng ICC to, makarinig ng kung ano-ano ang laban kontra droga na iimbestigahan siya. Nagwawala na po ito. Sabi ni Jordan G, totoo naman kasi nagtatago si Bato sa saya ng Senado at ni Duterte. Watching from Egypt, Evelyn, Loria, shoutout po sa inyo. Oo nga pala, di pala abogado si Bato. Hindi, naku po. Meron po bang abogado na kung ano-ano po yung sinasabi doon sa hearing? Meron po ba? Naku, kung siguro kung abogado to, pinakamahina pong abogado to, mga kababayan, si Tobats. Kaya nung nakita ko, PDP laban, Bato, tapos si Bungo, tapos sino pa? Philip Salvador. Aba, sabi ko, magkaka-level lang utak kaya magkakasama. Kaya hanggang doon lang po. Susunod na election, Tobats, kung patuloy kang magtatago sa saya ni Inday Sara Duterte at ng Senado, mahihirapan kang iboto. Mahihirapang magdesisyon ang sambayan ng Pilipino para sa iyo. 'Di ba? Sabihin, hindi. Wag na si Bato. Ang gusto lang ni Bato, kung ano lang yung gusto niya, yun lang ang mangyayari. Pag ayaw niyang umattend sa mga tinatanong sa kanya, hindi siya a-attend. Pagka sinabing ito lang ang sasagutin ko at hindi ako sasagot sa iba, yun lang ang mangyayari. Parang style ni BP Sara yun No? Parang style ni BP Sara. Jordan G, Mindanao State University Philippine Military Academy, University of Southeastern Philippines. Ano yan? Sabi ni Ma'am Lilian, yan si De La Rosa, di pa iyak-iyak pa pagka nagpapaliwanag. Kala mo naman naaawa sa kapwa, yung pala promotor ng pagtegi sa mga walang kamalay-malay na tao. Yan ang dapat pong sagutin ni Bato de la Rosa, mga kababayan. At bilang public official po, kailangan marinig ng taong bayan yung kanyang sagot. Hindi yung pinupolitika kami. Wala na po Wala na naniniwala dyan. Sagutin nyo na lang po lahat at hindi po yung pinipolitika kayo ang gustong marinig ng taong bayan. Di ba, Mikey Gracie? Eto. Isa pang napansin ko.